Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Ariel Antibac with power of safeguard. Wish ko lang. Maligayang Pasko po mga kapuso. Narito na po ang araw na pinakahihintay nating lahat at malaking karangalan po para sa amin na maging bahagi ng inyong pagdiriwang sa hapong ito. Dahil ang Pasko ay para talaga sa mga bata, magbabalik na po tayo sa mga di malilimutang kwento na pinagbidahan ng mga cute at natatanging chikiting. Si Lola. At dahil ito rin ang panahon upang makapiling ang mga taong mahalaga at malapit sa atin, sasariwain natin ang mga nakaaantig na pagtatagpo ng mga taong minsay nagkalayo. Kukumustahin din natin ang taong tinulungan ng pumanaw na anak ng TV host na si Tony Rose Gaida. Ano na kaya ang mga pagbabago sa kanyang buhay matapos matanggap ang espesyal at naiibang regalo? Mas makulay, mas masaya at mas damang-dama ang tunay na diwa ng Pasko dahil magkakasama tayo dito sa Wish Ko Lang. Ang pinakabagong child wonder, ang piano prodigy, ang future art master, at ang masipag at bibong-bibo na si Boy Gulay. Ilan lamang sila sa mga batang kinagiliwan at hinangaan natin sa nagdaang taon. Na nating mga Pilipino na sa kabataan nakasentro ang pagdiriwang ng Pasko. Ito kasi ang araw sa isang taon na nakakatanggap sila ng regalo. Pero dito sa aming programa, kapag musmus na ang humiling, wish granted kahit anong araw ng taon. Kaya sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, samahan niyo kaming balikan ang pagtupad sa mga munting kahilingan na mayroong malaking kahulugan para sa mga bata. Ito ang Payatas Elementary School sa Barangay Payatas, Quezon City. Sa eskwelahang ito, nag-cruise ang landas ng aming reporter at ng bida ng aming istorya. Siya si Nathaniel J. Tayone o Nats. Sa unang kita pa lang ng dalawa, pinatunayan nila ang pagkahilig sa musika. Ang parehong estranghero sa isa't isa, tila nagkaisa sa himig ng musika. Tapos nung paglapit ko, akala ko nga malaking tao na o matanda yun na tumutugtog. Yung pala bata lang si Nathaniel nga. Tapos, yun na, nung nakita ko sa kanya, parang gustong-gusto niya yung piano. Walang sariling piano ang pamilya ni Nats dahil hindi naman sila nakaangat sa buhay, gaya ng marami pang pamilya sa Barangay Payatas. Edad na 11, kayang-kaya niyang kumapa ng pyesa nang walang nagtuturo. 9 po ako na gano'n, nag-umpisa mag-ano ng piano. Nakita ko lang po sila lola, sila papa, tumutugtog, kaya ginaya ko lang po. Ayan, ako po ang bibang kontrabida sa araw na ito at tingnan na nga natin kung papasa si Nat sa napakataas na standards ko. Abangan! Napakagaling kong kumanta, kaya mo ba akong sundan? Sige po, okay. Ha? Dapat kasing galing ka rin magpiano. Sige po. Kasi ubod na galing talaga yung pagkanta ko nitong Jingle Bells. Okay? Sige, simulan natin. Go! Jingle... Teka, parang from the top. Okay. Jingle bells, jingle bells. Parang mali sa tono eh. At hindi yung boses ko ha, yung pagpapiano. Okay, again. Jingle bells, jingle bells, jingle. Nat! Ay nako! Patatagalin pa ba natin ito? Sige na nga, sabihin ko na sa'yo. Ikaw ay nasa wish ko lang. Ang galing mo naman. Sige na nga, buuin mo. Kung sabihin ko sa'yo na, sa'yo na to. Sa'yo na to. Dadalhin mo na to. Para may pang-practice ka na. Mas gagaling ka pa. Ha? Totoo.
5 taong gulang noon si Seiji nang ma-diagnose na may autism. Isang complex development disability kung saan nahihirapan siyang makitungo sa ibang tao. As a mother, isipin mo, ano magiging future ng anak ko? What will happen to them kung wala na kami? Ngunit sa kabila ng komplikadong daigdig ni Seiji, isang pambihirang swerte naman ang iginuhit sa kanya ng may kapal. Kahit hindi niya nakikita, na-idodrawing niya, na-i-store sa mind niya. Kasi usually ang artist, yung mga nagdo-drawing, may model pa sila, di ba? They have to see the building in front of them. Siya hindi. Nare-retain sa utak niya. What do you want to draw, Seiji? The Manila Bay, What else? Makati City, Why do you love to draw? because I am happy with going to buildings. Sa dami ng mga naguhit ni Seiji, may isa pa raw siyang pinapangarap na subject. GMA, Network Center, Mike Enriquez, Mel Tiangco. Kinabukasan, isang hindi malilimutang field trip na rin ang aming inihanda para sa ating bida. Hindi lang basta laruan ang aming sorpresa sa'yo dahil ngayong araw, hindi man masambit ni Seiji ang kasiyahang nararamdaman, bakas sa kanyang mukha ang galak at pagkamangha sa mga nakikita. At para sa ating next stop, isang hindi malilimutang field trip na rin ang aming inihanda para sa ating bida. Seiji, welcome to GMA 7. Picture daw, picture. Inaisip talaga yung face niya. Hi, Bitoy. Hi, Bitoy. Hi, Bitoy. Bye-bye. Thank you. Be good, okay? Opo. Okay. Oh, nice to meet you. You show. At matapos ang airing ng 24 oras, hello. Hi. Hi, how are you? Tiangco. Come. What's that? Ano yan? Drawing mo? Kotohoras. Naku, ang galing mo pala mag-drawing, Seiji. Isang hindi malilimutang pamamasyal ito para kay Seiji. Kakaibang larawan ang iniwan niya sa amin. Larawang nagpapakita na kahit kailan, hindi hadlang ang pagkakaroon ng autism para maging masaya at magtagumpay balang araw. Sa aming pagbabalik, Ate Vilma, pupunta ko dyan sa Batangas. Oh, you're here! You're here, Jillian. Hello. Alert Level 1 idineklara sa